Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nang nakita ni Jesus ang napakaraming tao, nahabag siya sa kanila sapagkat sila ay lito at lupaypay, parang mga tupang walang pastol. Kaya't sinabi niya sa kanyang mga alagad, sagana ang anihin, ngunit kakaunti ang mag-aani. Idalangin ninyo sa may-ari ng anihin na magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang aanihin. Tinipon ni Jesus ang 12 alagad at binigyan ng kapangyarihang magpalayas ng masasamang espiritu at magpagaling ng mga may karamdaman. Ito ang pangalan ng 12 apostol. Si Simon na tinatawag na Pedro at si Andres na kanyang kapatid, sina Santiago at Juan na mga anak ni Zebedeo, sina Felipe at Bartolome, si Tomas at si Mateo na publikano, si Santiago na anak ni Alfeo at si Tadeo, si Simong Makabayan at si Judas Iscariote, ang nagkanulo kay Jesus. Ang 12 ito ay sinugo ni Jesus at kaniyang pinagbilinan. Huwag kayong pupunta sa lugar ng mga hentil o sa alinmang bayan ng mga Samaritano. Sa halip ay hanapin ninyo ang mga nawawalang tupa ng sambahayan ng Israel. Humayo kayo at ipangaral ninyo na malapit ng maghari ang Diyos. Pagalingin ninyo ang mga may sakit at buhayin ang mga patay. Pagalingin ninyo ang mga ketongin at palayasin ang mga demonyo. Yamang tumanggap kayo ng walang bayad, magbigay naman kayo ng walang bayad. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Umupo ang lahat at makinig sa homilya. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga sa mga nasa barangay, sa mga nasa tahanan at nasa abroad na nagsisimba via online. Kasama kayo sa aming banal na pagdiriwang dito sa ating parokya. Pakibati niyang katabi, pinagpalang linggo. Yan, no? Pinagpalang linggo po sa inyong lahat. At matapos tayong magdiwang ng mga mahal na araw, ng Pasko ng muling pagkabuhay, magtapos tayo magdiwang ng iba't ibang mga solemnidad at dakilang kapistahan, balik na tayo sa karaniwang panahon. Kaya kung mapapansin ninyo, biglang nagpalit ng kulay ang liturhiya ng simbahan dahil tayo ay nasa karaniwang panahon. At tayo ay nasa 11 linggo sa karaniwang panahon. Ang ating mga pagbasa sa araw na ito ay magtuturo sa atin tungkol sa iba't ibang kahulugan ng tawag. Sabihin nyo nga po, tawag. Alam nyo ba, ang salitang tawag ay maraming ibig sabihin. Ganyan kayaman ang wikang Filipino. Yung isang salita, ang daming ibig sabihin, hindi ba? At yan ang ating aalamin at aaralin sa araw na ito. Tatlong kahulugan ng tawag para sa Panginoon. Una, tawag para kausapin. Sabi nga po ninyo, sa unang pagbasa, umakyat si Moises
ng bundok para makipag-usap sa Diyos. Ang ginawang pakikipag-usap ni Moises sa Diyos ay pagtawag sa Diyos. Hindi ba? Pag meron kang gustong kausapin, tatawagan mo. Tama ba? 'Di ba? Ngayon, iba't ibang klase na ng paraan ng pagtawag. Dati, sinisigawan mo lang. O, ang Pinoy, magaling pa, sisit-sit. 'Di ba? Kakaiba sa atin 'yun, di ba? Sisit-sit ka lang, ikaw naman lilingon, no? Anong tawag doon? Hindi ko alam, no? Pero pag nasa abroad ka, ang sabi nga, para malaman mo na ang tao ay isang Pinoy, no? Sumitsit ka. No? Kapag may lumingon, Pinoy, no? Kasi ganyan di ba? Oh, bakit ganun? Gusto mong kausapin, sisit-sitan, no? Pero yung ginawa ni Moises na pakikipag-usap sa Diyos ay pagtawag sa Diyos. Ngunit sa halip na si Moises ang nagsalita, ang Panginoon ang nagsabi sa kanya, "Nakita ninyo ang ginawa ko sa mga Ehipsyo, tulad ng pangangalaga ng isang agila sa kanyang mga inakay. Kayo ay aking kinupkop. Kung susundin ninyo ako at hindi kayo sisira sa pakikipagtipan ko sa inyo, kayo ang magiging bayan kong hinirang." Yan ang nasabi ng Panginoon kay Moises nung minsan siya ang tumawag sa Diyos. Kung minsan, akala natin, dahil tayo ang tumatawag sa Diyos, akala natin tayo ang nakikipag-usap sa Diyos. Tama? Pero ang totoo, bago ka pa nagdasal, bago mo pa naisipang magsimba, kagabi pa lang, kung pinag-iisipan mo kagabi pa lang kung ikaw ay magsisimba o hindi, no? Bago mo pa lang tawagin ng Diyos, ang Diyos na ang unang tumawag sa atin. Ang Diyos ang unang tumawag sa atin. Kaya kung bakit ka naririto ay dahil tinawag ka ng Diyos. Ikaw lang ay tumugon. Ang galing, no? Ganun pala yun. Kasi, kung sa sarili lang natin, abay kahit ako nasa kama pa. Tama? Abay, yung sarap matulog, ang lamig, umulan pa, di ba? Kung sarili lang natin talaga, ay nasa kama pa tayong lahat. Nung ginagawa natin, 6:00 ng umaga, nagsisimba na. Pero, yan yung tawag ng Diyos. Tawag sa iyo ng Diyos. Si Joanna nandito, tinawag ka ng Diyos. No? Dahil kung ikaw lang, ay ang daming pwedeng gawing assignment, di ba? Ang daming pwedeng gawin sa bahay, hindi ba? Pero, bago mo pa naisip ang lahat, tinawag na tayo ng Diyos. Gaya ng ginawa ng Panginoon kay Moises, ipinapaalala niya kung paano siya bilang isang Panginoon sa mga Ehipsyo. Sabi ng Panginoon, tulad ng isang agila sa kanyang inakay. Nakakita na ba kayo ng agila? Hello? Nakakita na ng agila? Alam nyo ba kung ano ang isang agila sa kanyang inakay? Hello? Hindi. Nakakita lang, pero hindi. Ang isang agila sa kanyang inakay, hindi lang niya inaalagaan ito. Hindi lang niya pinoproteksyonan ito, kundi hinahanda niya ang kanyang mga inakay para makalipad. Ganyan ang isang agila. Hindi tinatago ang anak, kundi pinapakawalan hanggat kaya na nito. At ganyan ang Diyos. Ganyan tumawag ang Diyos. Pag tayo ay inalagaan ng Diyos, pakakawalan niya tayo. Pakakawalan para tayo ay makalipad
Mapuntahan natin ang gusto nating puntahan. Magawa natin ang ating gusto. At ganyan, tumatawag ang Diyos. Tinatawag niya tayo para kausapin, para sabihin sa atin, pwede ka nang lumipad. Handa ka nang lumipad. Yan ang unang tawag ng Panginoon para tayo ay kausapin. Pangalawang tawag, para tukuyin. Sabi nyo nga po, ano yung una? Buuin nyo. Tawag para kausapin. Ulit. Ang tatamad nyo, no? Talaga kayo. O, pangalawa, ano? Para tukuyin. Sa ikalawang pagbasa, pinapaalala ni San Pablo sa mga taga-Roma na hindi na tayo tinuturing na kaaway ng Diyos, kundi mga kaibigan. Kaibigan. Mula sa dating kaaway, ngayon, ang tawag sa atin, kaibigan. No? Ano ba nangyari? No? Ano ba nangyari? Bakit naging kaaway? Ito yung pagsuway ng tao sa Diyos. Ito yung pagiging matigas ng ulo ng tao sa Diyos. Pero dahil kay Jesus, dahil sa pagbibigay niya ng buhay, hindi na tayo kaaway ng Diyos, kundi tayo ay kaibigan ng Diyos. Ito ang isa pang kahulugan ng tawag para tukuyin ang isang bagay. Hindi ba ganun yon? Yung ibig sabihin ng tawag para bigyan ng pantukoy ang isang bagay. Alam nyo, ang mga kabataan ngayon, ang daming ginagawa na hindi alam ang tawag. Hello, mga kabataan. No? Anong tawag dun sa lumalabas kayo, nakikipag-date ka, nagpapasundo ka, holding hands pa kayo, pero hindi kayo magkasintahan. Anong tawag doon, Joanna? O, tingnan mo. Ang tawag daw doon, walang label. Mga nanay na nandito, 'di ba? Ano 'yun? Tawag ba 'yun? No? May iba pa narinig ko, ang tawag daw doon, situationship. Ang alam ko lang, relationship, 'di ba? Friendship, no? Ngayon, situationship. Ano ibig sabihin ng situationship? Sitwasyon lang 'yan. Kung bukas hindi nyo na sitwasyon, wala na. Ganon. Nagpahawa ka ng kamay, tapos walang tawag. Ang gulo ng mga kabataan, ano? Meron pa, gusto magkaanak. Marami yan. Gusto magkaanak, pero ayaw mag-asawa. Ano tawag dun? Magic? Hello? Hindi ko lang alam, no? Nakakapanibago lang. Meron din naman, gusto magtapos ng pag-aaral, pero ayaw mag-aral. O ano tawag doon? Hindi ba? Ewan ko. No? Mabuti na lang kapag ang Diyos ang gumawa ng katawagan, malinaw, at hindi na natin kailangan manghula. Malinaw sa Diyos na tayo ay Kanyang kaibigan. Kahit malabo sa'yo, kung kaibigan mo ba ang Diyos, kahit malabo sa'yo, kung anong turing mo sa Diyos, bakit ganon? Hindi ko alam kung anong turing nyo sa Diyos. Kasi kung kaibigan mo ang Diyos, hindi mo siya lolokohin. Tama? Kung kaibigan mo ang Diyos, dapat kakausapin mo siya. Tama? Kung kaibigan mo ang Diyos, dapat hindi ka nagagalit sa Kanya. Tama? Kasi ganun ang kaibigan. Parang ang Diyos, kahit anong tigas ng ulo mo, kahit na anong pasaway mo, kahit na hindi mo siya kinakausap, kaibigan ka ng Diyos. Iyan ang tawag niya sa iyo, kaibigan. At ganyan ang Diyos. Ganyan ang tawag ng Diyos. Tayo ay Kanyang kaibigan.
Pangatlong kahulugan ng tawag para sa Diyos, tawag para papuntahin. Sabi nyo nga. Ano yung una? Pangalawa. Pangatlo. Sa ating ebanghelyo, tinipon ni Jesus ang 12 alagad at sinugo niya. Sinugo. Ganyan tumawag si Jesus. Pinapapunta niya sa isang misyon at ginagawa niyang alagad. Ang sarap malaman na ang pagtawag ng Diyos ay hindi lang para tayo ay utusan. Hindi lang para tayo ay merong dapat gawin, kundi tinatawag tayo dahil gusto niya tayong maging alagad. Gusto niya tayong gawing alagad. Kaya hindi dapat tayo napapagod. Hindi dapat tayo nagrereklamo kung tayo ay tinatawag ng Diyos para sa isang gawain. Dahil hindi siya nakatingin sa iyong gagawin, kundi sa pagiging alagad natin. Yun ang mas mahalaga sa Diyos. Dahil yung kung gagawin lang natin, kaya yan ng Diyos. Yung pagtawag niya sa'yo ay para gawin tayong alagad. Hindi naman para utusan eh. No? Tinawag ako ng Diyos para maging pari. Hindi siya nakatingin sa kung anong kaya kong gawin. No? Kayang magsalita ng Diyos. Mas magaling pa kesa sa akin. Pero ano ang motibo ng Diyos? Para tayo ay gawing alagad. Kaya yung ginagawa mong paglilingkod, akala mo, diyan ka tinatawag ng Diyos? Hindi lang yan. Pero ang gusto niya talaga, gawin kang alagad. Yung pagsisimba-simba mo, kaya naman ng Diyos umupo. Ang dali-dali. Inupo nga, natulog ka pa eh. Pero ang Diyos, hindi natutulog. Kaya ng Diyos. Yung pagdadasal natin, hindi niya kailangan yan. Pero bakit kaya tinatawag? Para tayo ay gawing alagad. Kaya nga, pag tumawag si Jesus, anong ginagawa niya? Ginagawa niyang alagad ang tao. Kaya yung 12 nang tawagin ni Jesus, silang lahat ay naging alagad. Mga kapatid, kapag ang Diyos ay tumawag, 3 bagay ang kanyang ibig sabihin. Tawag dahil gusto niya tayong kausapin. Tawag dahil meron siyang gustong tukuyin. Tawag para tayo ay papuntahin. Pero sa lahat ng ito, ang iniintay ng Diyos ay kung ano ang tugon natin. Amen? Amen.